Nang makita niya ang daan, agad-agad niya yung pinasok at binagtas ang daan papunta sa kubo ng matanda. Habang binabagtas niya ang daan, napakatahimik ng lugar na yon. Purong mga huni ng ibon lang at mga kulisap ang naririnig niya sa daan. Lumipas ang lagpas kalahating oras. Nasipat na nga niya yung kubo ng matanda. Nang makalapit pa siya ng husto dito, nakita niyang nakahiga sa papag ng kubo yung matanda habang tulog na tulog. Kaya ang ginawa niya, inilagay niya sa lupa yung mga bayong niya. Umupo siya sa papag ng kubo, malapit sa kahinagaan ng matanda. Habang nakaupo siya at naghintay magising ang matanda, sinipat niya ang buong paligid. At doon niya napagtanto na may malaking puno ng akasya pala ang katabi ng kubo ng matanda. Hindi niya ito napapansin nung una kasi gabi yun eh. Malay ba niya kung may puno doon? Tapos sinipat din niya yung lugar kung saan niya nakita yung nilalang na nakita niya nung gabing nadapo siya dito. Pagbaling niya sa kinahigaan ng matanda, wala na yun dito. Kaya bigla siyang nagtaka ng mga oras na yun kasi katabi lang niya yung matanday. Tapos biglang nawala. Nang biglang makarinig siya ng tunog ng baso sa kabilang banda niya, pagtingin niya, yung matanda na yon. Kumuha pala yun ng baso sa likod at ang tubang nasa galon. Pero imposible namang hindi niya yun mapapansin eh. Kasi nasa tabi lang niya yun. Kamusta ka na, Gani? Naparito ka. Anong sadya natin? Bungad na wika ng matanda na itago na lang natin sa pangalang Lolo Tasyo. Mabuti naman, Lolo Tasyo. Naparito ako dahil nais ko sanang isasama kita sa labanan ko eh. Sasali kasi ako sa malaking pasabong ngayon sa kabilang bayan. Wika nitong si Gani. Nako, mali ka ng tsimpo, iho. May lakad ako ngayon eh. Hindi ako makakasama sa'yo. Matanong kita, dala mo ba yung mga panabong mo? Sagot ni Lolo Tasyo doon sa kanya. Oo, Lolo. Dala ko nga eh. Sagot naman niya. Di baling di ako makakasama sa'yo. Pero may ibibigay akong espesyal na regalo sa'yo. Antayin mo ako dyan ha. Wika nito. At may kinuha ito sa maliit na aparador niya. Maya-maya pa, nasipat niya ang hawak nito. Animoy isa itong tuyong buntot ng kung anong hayop. At sobrang kintab nito na sa animoy, naging bato na ito. Kumikintab din ito kapag nasisinaga ng araw. Maliit lang yon at ginawa itong kwintas. May dala rin itong basong may lamang tubig na kulay lila. Maya-maya pa, nagwika ito ng, Ipagkakaloob ko na ang pinangako ko sa'yo. Sana'y pag-aingatan mo to, Gani. At sana'y hindi ka magbabago. Bago mo dalhin ang mga manok mo, basain mo ng kaunti ang mga balahibo nito sa tubig ng basong hawak ko. Pasensya ka na, Gani. Hindi ako makakasama sa iyo sa ngayon. Pero pangako, sa susunod, sasamahan na kita ha. Mag-iingat ka. Dahil maraming mga tao ang may masamang intensyon.
Wika ng matanda. Matapos nilang mag-usap, nagpasalamat naman siya dito. Makalipas ang mga minuto, dahil sa tumangging sumama sa kanya ang matanda, kaya mag-isa lang siyang tumungo sa sabungan. Makalipas ang halos 1.5 oras, narating na nga niya ang sabungan at agad siyang nagpalista doon upang makasali na siya. Marami ng mga taong naroroon dahil nga mabigat ang labanang yon. Pagkakakita sa kanya ng mga nakakilala sa kanya at sa dala niyang mga manok, ramdam naman niya na pinangilagan siya ng mga ito kapag nasa sabungan sila. Kinausap pa naman siya nito kung wala sila sa sabungan. Pero kapag usapang sabong, hindi siya kilala ng mga yon. Dapuin kasi siya ng kamalasan eh. Yung iba pa nga, tinatawanan siya. Dahil nga, bakit naisipan pa niyang sumali doon? Isa maliitang sabungan nga, hindi siya mananalo. Kahit gano'n na ang mga narinig nitong si Gani, nanatili pa rin siyang mahinaon at ikalma ang kanyang sarili. Habang nagsisimula na ang mga sultada, tahimik lang namang nagmamasid itong si Gani. Mahuhusay ang mga manok na yon. Kaya naman kahit wala siyang kausap, naaliw pa rin siya. At nung dumating na ang sultada niya, nakisuyo siya sa isang matanda doon na kung pwede pakibantayan yung mga panlaban niya dahil papasok na siya sa ruweda. Pumayag naman ang matanda dahil nangako siya dito na bibigyan niya ito ng balato kapag nananalo siya. Kaagad nang umakyat si Gani sa ruweda, dala ang una niyang manok na lalaban. Halos sumabog ang kanyang dibdib sa kaba dahil unang bisis niyang lumaban na pangmalakihan. At isa pa, matagal din niyang inipon ang ipinusta niya doon. Habang hinahawakan niya ang manok, nagtataka siya dahil hanggang sa sabungan, basa pa rin yung parte ng balahibo nito na binasa ng matanda. Dahil sa kilala siyang halos walang naipanalong manok sa maliitang sabungan, kaya naman matikdihado siya. Hoy Gani! Anong ginagawa mo dyan? Hindi ka ba talaga marunong madala? Maiiwan yung mga manok mo dito. Sigaw pa ng isang lalaki na palagi niyang nakaharap sa mga maliitang pasabong. Hindi naman niya ito pinapansin dahil hindi naman yun ang pakay niya sa lugar eh. Mapapaaway lang siya. Kung mananalo man ako ngayon, labis ko itong pasasalamatan. Pero kung matalo, magpapasalamat pa rin ako. Sabay ka pa ng kwintas na binigay sa kanya ng matanda. Paglapag ng tandang niya, kitang-kita ng mga tao ang kagandahan ng manok niya. Nakatayo lang ito na parabang binabasa nito ang galaw ng kalaban. Kahit tumatakbo ng papasugod ang kalaban, yung sa kanya nakatayo pa rin at inaantay lang nitong makalapit ang kalaban. Nang mga oras na yon, naninibago itong si Gani sa mga manok niya dahil animoy napakakalmado nito. Pero nung lumipad na ang kalaban para umatake, sinalubong ito ng manok ni Gani habang napapailalim. Pagbagsak ng dalawang manok sa lupa, nanlaki ang mga mata ni Gani. Dahil nakatayo pa rin yung pambato niya at tapos yung kalaban, laylay na ang kabilang hita nito.
habang dahan-dahang nawawala ng buhay. Pero ang manok niya, walang kasugat-sugat. Nung buhatin ito ng taga-karyo, hindi na yon tumuka pa. Kaya sa kauna-unahang panalo nitong si Gani, halos maglupasay siya sa tuwa. Pero hindi niya yun pinapakita sa mga tao at baka paano pang sabihin ito. Agad niyang kinubra ang panalo niya sa unang inilaban niyang manok. Habang nakaupo siya sa kabilang banda at kasama ang matandang nagbantay sa kanyang mga manok, nag-uusap sila nito. Habang nag-uusap sila, doon nalaman ni Gani na pati pala ang matandang nagbantay sa mga manok niya, kilalang kilala siya. Alam mo, iho, sa mundo ng sabong, may mga bagay kang gustong abutin na hindi mo makukuha. Pero kapag ang tadhana na ang gumalaw, yung mga bagay na hindi mo naabot noon, nagpapahiwatig lang ito na may naghihintay pa na mas higit para sa iyo. Ang tadhana. Ipagpatuloy mo lang ang kabaitan mo sa kapwa mo at nagsisimula na ang swerte sa iyo. Wika ng matandang lalaki sa kanya. At matapos nilang mag-usap, agad naman silang bumalik sa loob ng sabungan dahil darating na ang pangalawang laban niya. Habang papasok siya sa ruweda, nakatingin sa kanya yung mga nakakilala sa kanya. Hindi rin basta-basta ang nakakalaban niya noon dahil ito palagi ang nakakarap niya sa mga sabungan. Taimtim siyang nagdarasal noon na sana masungkit pa rin niya ang pangalawang laban. Pagbigay ng sinyas ng sentensyador, agad binitawan ni Gani ang kanyang manok. Napapansin niyang marami ang kababaryo niyang tumaya sa kalaban, subalit hindi na niya ito inintindi pa. Ngunit matapos magsabayan ang dalawang panik, tila ba pumanig talaga sa kanya ang panahon. Magamat nagtamo ng sugat ang pambato niya, panalo pa rin ang pangalawang laban niya. Hindi makapaniwala sa kanya ang mga taong nakakilala sa kanya na umabot ng ganon ang mga binitawan niyang manok. Sa tanang buhay kasi bilang magsasabong nitong si Gani, kadalasan talaga talo siya. Pero sa pagdating ng pangatlong laban, merong nararamdamang kakaiba itong si Gani. Ang nakatapat kasi niya sa panghuling laban ay ang batikang sabongero sa kanilang baryo. Usap-usapan sa kanilang lugar noon na merong taglay na agimat itong si Tandang Kulas. Merong nakapagsasabi dito na wala ito nung sinubukan nila itong sundan sa kakahuyan. Habang nasa loob siya ng ruweda, bigla siyang natulala noon nang makarinig siya sa kanyang isipan na mga binabanggit na mga kataga ng mismong kalaban niyang matanda sa harapan. Hindi niya ito maintindihan, pero ang labis niyang ipinagtataka, bakit naririnig niya ito sa kanyang isipan? Medyo malayo lang yung matanda Parang malapitang ibinulong sa kanyang tenga. Tapos kasabay nun. Pero ang ikinagulat niya ng gusto, nang marinig niya ang boses ni Lolo Tasyo na sumasabay sa pagdasal ng mga yon. Animoy naglalaban ang mga ito. So ito na. Napakatindi din ng sabong na ito, mga kaermitanyo, no? Labanan sa may mga agimat. Hindi ko lang alam kung sino ang mananalo dito Abangan nyo ang part 4.